guys, welcome to my channel. Today, I have a graduation. Ayun na nga, gaya ng sabi ng ating batang Ilocana, graduation niya po ngayon at siya po ay magtatapos ng daycare. Ala, nakapag-graduate na ako. Kala mo naman, college na napag-graduate. Pero akalain mo, yung batang iyakin dati, eto na siya, 5 years old na at gagraduate na ng daycare. Alam kong malayo pa sa katotohanan, pero masayang masaya kami dahil nakaabot na kami dito. Alam nyo ba, nung bata pa si batang Ilocana, napakaiyakin nito. Halos gabi-gabi napupuyat si daddy, kakahele sa kanya dahil nga, yung tipo bagang hindi na niya alam ang kanyang gagawin para lang mapatahan itong batang ito. Minsan nga gigising yan ng madaling araw, tapos ayaw pang matulog kasi yung gabi niya nagiging umaga. Tapos ang gagawin niya ni daddy para hindi siya makatulog, pupunta sila sa sala, manonood sila ng basketball doon hanggang sa makatulog ang bata. Pero mas nauunang nakakatulog si daddy. Sabi pa nga dati ni daddy, meron yung time na muntik na niyang mabitawan yung bata dahil nakakaidlip siya. Alam nyo ba, sobrang awang-awa nga ako dun kay daddy dati kasi nga hindi ko siya matulungan. Gustuhin ko man na makatulong sa kanya pero hindi ko magawa dahil nga CS nga ako. Ang nangyari, dalawa kaming alagain ni daddy dati kaya nangayayat siya talaga nung time na yon. Kaya ngayon, pag naalala ko yung mga pinagdaanan namin, thank you Lord na lang talaga ako dahil napakabuti ng Panginoon. Ngayon, ito na, gagraduate na ng daycare, 5 taon na, nakabutihan ng Panginoon sa buhay ng aking anak at syempre sa buhay namin. Nasabi kong sa buhay namin dahil nung time na nag-decide na kami ni daddy na gusto na naming magka-baby ay hindi agad ibinigay sa amin ng Lord. Sobrang dami pa namin pinagdaanan. Gawa ng may PCOS nga ako kaya nahirapan akong mag-conceive. Ang PCOS nga po pala ay polycystic ovarian syndrome sa mga hindi pa po nakakaalam. So nung nagpa-check up ako sa aking OB, nakita niya na maraming cysts ang aking ovary. Kaya siguro sabi niya nahihirapan kang mag-conceive. Kaya sinuggest niya na gamutin muna or tanggalin muna yung mga polycystic saka mag-try na mag-conceive. So umabot nga ng 6 months yung aking gamutan sa aking OB. Pagkatapos nga ng 6 months ay ibang gamot naman yung ibinigay niya sa akin, yung fertility pill naman. Pero sa kagandahang palad, hindi pa nga rin kami nakabuo. Sobrang na-prostrate talaga ako dati dahil parang feeling ko wala akong silbing babae. Maraming beses talaga akong nagdasal at umiyak sa Panginoon hanggang sa umabot sa point na sabi ko itigil ko muna yung pagpapagamot sa aking OB. Itigil ko na rin muna yung pag-inom ng fertility pill. Parang alam mo yun, nawalan na ako ng pag-asa na magkaka-baby pa kami. Kasi alam nyo ba nung nagtatry kami, ang dami kong nagastos kakabili ng PT. Ang dami ko talagang PT dati. Halos twice a month ako mag-PT pero wala talagang result. Negative talaga lahat yung result. Hanggang sa, eto na nga, dumating na yung time na naalala ko dati, Pasko yun eh. At dahil nga Pasko, naipatayo na yung malaking Christmas tree sa harap ng pulpit. Tapos, ang sabi ng aming pastor, ano kayang i-design natin dyan? Naisip niya na ang bawat isa nga ay gumawa ng kanya-kanyang isasabit dun sa may Christmas tree. At yung isasabit namin sa may Christmas tree na palamuti is kalakip noon yung prayer na gusto mong makamit ngayong Pasko. So, naalala ko nga yung aking prayer na magkaroon ng baby. Kaya yun ang ginawa ko. Gumawa ako ng isang lagayan, tas dinisenyohan ko, tapos sa loob nilagay ko yung negative na PT. Saka ko iyon tinakpan ng mga ginupit na plastic ng chichirya para hindi nila makita kung anong laman nung palamuti na yon. Tapos ang ginagawa namin every Sunday is ipagpe-pray namin yung mga palamuti na yon na may kalakip na mga prayer na gustong makamit ng bawat isa. Hanggang sa lumipas yung December at January, at nung katapusan nga nung January na yon is tinanggal na nga yung Christmas tree na malaki, pati yung aming mga palamuti na inilagay pinakuha na rin sa amin at itago raw namin. At hindi ko alam nung time na yon, January, dinatnan pa naman ako. February, hindi na ako dinatnan. March, hindi na rin ako dinatnan. Kaya bumalik ulit ako sa OB ko para magpatingin. Wala naman sa isip ko na baka buntis ako or ganun. Ang nasa isip ko noon is baka ako bumalik na naman yung polycystic kaya hindi ako nagkakaroon. Kasi ganun talaga ako, normal na sa akin na hindi magkaroon ng 1 buwan, pero pag 2 buwan na, kinakabahan na ako niyan kasi may mga cyst na naman sa aking ovary kaya hindi na naman ako dinatnan. Kaya pagdating ko sa aking OB, tinanong niya ako kung anong problema. Ang sabi
sabi ko naman, magpapa-check up ako kasi hindi ako dinatna ng 2 buwan. Tapos, ang sabi niya, oh sige, mag-PT ka muna, ganyan. Tapos, pagkatapos kong mag-PT, kinuha na niya yung PT. Tapos, tinawag na ako ng aking OB sa kanyang table. Tapos, sa kanya, pinakita sa akin yung positive result ng pregnancy test. Ang sabi niya, buntis ka, kaya hindi ka dinatnan ng 2 buwan. Tapos, pagkasabi ng OB ng ganun sa akin, wala na, nasa alapaap na ako. Ang dami ko nang iniisip, kinakabahan ako, mixed emotions na. Tapos, ang sabi ng OB guy sa akin, tara sa loob, tignan natin si baby. So, in-ultrasound nga ako ng aking OB sa loob ng ultrasound room. Alangan namang sa labas. At yun nga, nakita na nga niya, sinukat niya kung gaano nakalaki. Nakita na rin doon kung kailan ang due date ko. So, sobrang talagang, ha? Totoo ba to? Ay, hindi. Nagjo-joke lang yung OB. Sobrang legit talaga nung kasiyahan ko noong time na yon dahil kung kailan ako nagtigil sa pagpapagamot sa aking OB at kung kailan ako nagtigil na rin sa pag-expect na magkaka-baby ako, doon binigay ng Panginoon. Grabe talaga ang Lord sa buhay namin, kaya sabi ko sa inyo, thank you Lord na lang talaga ako. Pagkatapos nga nun, nag-testify ako sa aming church dati at sobrang natuwa sila dahil hala, grabe ang Panginoon dahil kung paano niya ipinaranas yung kabutihan niya. Alam niyo ba yung pinanghawakan kong verse ng Bible dati, yung Mark 11:24, that whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya sa mga nagpe-pray din dyan na magkaroon din ng anak, maniwala lang kayo. Siyempre, lakipan nyo rin ng panalangin. At andito na nga yung bata, mga guys, nagsusumbong, pakinggan nyo. Mama, we said I'm bad. Bad ka? No, I don't have any blood. Parchinda ko nanaya? No. Nya nga rod. No, Daddy don't have any blood because I scratched him and he said sorry. Then Mama said you need this to be really bad. Bad ka no? Kuna ni Mamang Edith? Yeah, but I said sorry. Ibaga man ni Mamang Edith na nagsorry na kun Mamang Edith. I only scratched Daddy ko na ma. Okay, go. Mamang Edith said when I angry. Haan? Bauton na kayo ni Mamang Edith? Mamang Edith is not angry? Hanggang dito na lang guys. Sana'y napangiti ko kayo. God bless!